Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, Galogs! Kakambal ng summertime ang pasyalan, kaya habang hindi pa idinedeklara ang tag-init, heto na po mga kwentong maiinit. Ako ang inyong pabansang pantanggalumay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Isang bisikleta sa laman ng kalsada. Malaking bagay itong kasama. Mapa-ehersisyo, road trip lang sa kanto o trip lang ng barkada. Talagang mapapalarga. Pero dito sa Bikutan, meron kaming naabutan. Ang kanyang bisikleta, gamit niya para kumita ng anda. Alaga Logs, ako po si Mark Anton Navarro, aka Boy Palitaw ng Taguig City. Nagsimula po ako sa pagbebenta nung bata pa po ako, nung 2010 po. Yun po, nagbebenta na po ako ng mga kanin, mga yema, tsaka mga ano po, sabihin natin mais, tsaka saging po. Dati po kasi, nung sinubukan ko po sa mag-balance, isa lang po muna yun, isang Tupperware lang po. Tapos naisipan ko na po yun, nakairam po ako ng bike ko sa kaibigan ko po. Tapos po parang natuwa din po ako na tinesting ko po siya i-balance. Tapos po, ano po, umikot-ikot lang po sa village po. Sa tuwing si Mark ay dadaan, talagang mapapalingon ang sangkatauhan. Grabe, parang artista lang kung pagkaguluhan. Coco Martin yarn. Ano po, syempre nakakatuwa kasi nga 'di ba, bihira lang yung mga taong nakakagawa ng ganyan. Kasi ang hirap niyan, may dala-dala pa siya, mabibigat. Magaling siya mag-guitar, lima, patong dito mo tumba. Gumaganyan pa, tumitigtag, dito mo tumba. Sabi, tumba yun eh. Akalain mong siya'y nasa circus dahil habang nagbibisikleta ay focus na focus. Binabalanse niya lang naman ang mga paninda niya sa kanyang uluhan. Nagsimula sa isa hanggang sa naging dalawa at etong at pumalo na sa patong-patong na hilera. Para po makatulong din po sa magulang ko kasi po wala na po akong papa. Kaya po dalawang lamang po nagtutulungan ni mama kasi po pandagdag din po pambaon, pandagdag din po ng income, tsaka pambayad po ng mga upa sa bahay. Masaya po sa ginagawa ko dahil po nakatulong po sa magulang ko, tsaka po nabibigyan ko din po ng sa yung sarili ko po. Pag nakikita ko po yung mga taong masaya. Bukod sa pagtitinda, abay nag-aaral din siya. Sa katunayan, si Mark lang naman ang tanging katuwang ng kanyang ina upang ang bawat araw ay maisalba nila. Sabi ko kay Mark, ano ka na lang, mag-modular ka para kahit pa paano, tayo ng pag-upa ng bahay, saka yung pang araw-araw natin gastos. Kasi kami lang dalawang ina. Proud na proud ako sa anak ko kasi yung anak ko na walang barkada yan. Mula nung mag-aral yan ng grade 7 hanggang sa ngayon, wala siyang barkada. Pasok, aral, pasok, aral. Kaya sabi ko, Mark, proud na proud ako sa iyo, anak. Saka ang gusto ko lang sa kanya makatapos yung pag-aaral. Di man palaging balanse ang buhay, posible pa ring magtagumpay. Ituloy mo lang, Mark, ang pagpadyak. Balang araw, matutupad din ang iyong mga balak. Magiging singsarap din ng iyong palitaw ang bawat mong pagsikay. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Bahay, kondo, kahit tiny, ang plants ay many, at sari-sari. Kung kay Kaka ay nanibago kayo, medyo naging konyong tito. Dahil ang ating bibisitahin, mga gulay at halaman sa syudad na sosyalin. Nung simula ng pandemic, marami kasing nauso, di ba, yung plantito-plantito. And naisip ko, pinopost nila sa mga Instagram at Facebook, yung mga 300,000 peso plants, ang daming nagugutom. I realized na bakit hindi tayo instead magtanim ng gulay at pagkain
para matugunan yung yung pangangailangan ng mga maraming nagugutom. Magtanim may di kidding, maghapong nakabending. Sa gitna kasi nung nagtataas ang building, nabuo itong urban farming. Naiba tuloy ang meaning ng BGC, Bukid at Garden in the City. Na-inspire sila at sinabi nila, baka gusto mong mag-umpisa ding magtanim dito sa BGC. Napaka-importante na maraming makakita ng proyekto na ito para mas maging aware sila at maging inspirasyon sa kanilang mga community, sa mga individual nilang mga bahay. Kaya ngayong umaga tayo ay tutour. Munti man tayo ay mag-e-enjoy, for sure. Hello Galogs! Ako po si Farmer Jen. Welcome to Urban Farmers PH. Halika, pasyal tayo. Dito sa Urban Farms, meron kaming mixed veggies ng iba-ibang variety ng lettuce. Parang fairy tale o eredera si Papa. Ang pagpitas ay kanya-kanya. Siguradong fresh talaga. Budget ay hindi nga ngawa. Yan. This is only 200 pesos per pack. Pwede sa salad, pwede sa samgyup. Meron ding herbs para sa pasta at soup. Sa isang can, meron tayong chives. So meron tayong thyme, curly parsley, flat parsley. So you have one soy. And of course, we have herbs of rosemary for roasted beef. Ito yun, basil namin. So, pwede natin dagdagan yan. Ang farm na ito ay isang komunidad, tumulong sa ilang kapuspalad. Tulad ni Kuya Patrick, kagandahang loob ay binalik. Galing po ako sa Iligan, so napadpad po ako dito sa Manila. So dahil po sa scholarship, medyo kinulang tayo. So nag-support sa atin, na binigyan ako ng support ng Urban Farmers. Awa ng Diyos, nakapasa din ako sa board exam. And ayan, so hanggang naging farm tech na din ako dito. And ayan, we teach yung mga basic about sa farming. Ginagawa po nila ngayon is nagtatanim po sila ng lettuce. So yung kagandahan po sa lettuce natin, kasi it's actually a fast-growing plants. So ibig sabihin po is 25 to 30 days, pwede tayo makapag-ani. It's actually advisable din na magtanim ng lettuce. Since yung lettuce po kasi natin is suitable for mga dark and cold. Advisable natin na pwede nating i-grow inside our house. Si Kuya Francesco, dating nasa corporate. Sa mga paghahalaman, naging passionate. Came a time po na sabi ko, sige, i-follow ko na lang po yung gusto kong gawin. Sabi ko, magbe-break na lang muna ako, career break tayo. Tapos, naghanap pa talaga ako ng mga urban farms. Kasi yun talagang interest ko eh. Mula sa pagiging volunteer, dito na siya kumakareer. Ang aquaponics po ay ginagaya natin ang lupa para patubuin ang mga halaman at linisin ang tubig. Sa lupa kasi may mga nakatirang mga mikrobyo. Diba? Mga good bacteria na tinatawag natin. And ito po yung nagsasala dun sa dumi ng isda. So dyan din tumutubo yung ating mga halaman. So pag dumami po yung mga good bacteria natin dito, sinasala niya na yung dumi ng isda. Nakapalaki ka po ng isda, kung tama yung paggagawa ninyo, at pati gulay. Kung wala kang sariling asyenda o sa mga pinsan ay makikiagaw pa, dito pwede kang mag-adapt ng lupa. Ang sukat ay iilang dangkal, KKB, kanya-kanyang bungkal. Pwedeng mag-ikot na parang visitor, magyaya ng field trip kahit pa sa neighbor. Marami pa silang activity na pangmaramihan, pero bukas sila kahit mag-isa ka lang. During the workshop, we're teaching basic farming here. We have farm tours. Tinumuturo din kami basic planting. And of course, ituturo din po namin yung mga basic soilless. We're inviting you na pumunta po dito sa Urban Farms, 34th Street, 5th Avenue. Dito po sa BGC, we're open 6 a.m. to 6 p.m. Naanayaan ko po kayong pumunta po dito sa BGC Community Farm at tingnan po ang mga halaman natin dito at pwede natin gawin bilang mga volunteers at palakihin po natin ang ating advocacy na i-promote ang urban farming. Ang usok at busina nakakapagod na, mag-unwind na at sa nature mangumusta. Tumingin-tingin sa mga berde, mga halamang sa paningin ay swabe. Kumain din ng pagkaing healthy. Abot kamay na yan dito sa city. Bukas sa'yo ang community.
Ang sinulid, di na lang pantapal at ang tagpi, kundi magagamit na rin sa pagbuo ng obra. O, diba? Bongga! Meron akong kwentong trend na thread. Alog-alog! Wow! Trend na trend nga! Mula kay artist na nanay. Oh, panalo! Wow! Kahibla! Kahulma! Okay na to? Meet Nanay Mika, ang self-taught artist na nanay ng Rizal. Hobby ang maghabi ng kanyang likha mula vloggers to singers. Oh-ho-ho! Winner! Ang kwento po kasi niyan, nag-scribble po kasi ako. Yung scribble po na drawing na parang magulo po siya tignan. Ang pagkakataon po nun, wala po akong makitang mga ballpen na kakulay po ng mga balat. Skin tone colors po. Nagkataon po yung threads, meron po siyang mga skin tone color. Kaya tinry ko lang po na yun ang gamitin. Since pares naman po siya ng magiging itsura. Hanggang sa nakita ko po na pwede po pala talaga. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin po. Di easy ang naging journey ni Nanay Mika. Challenging nga naman ang maging mudra while hoping na makilala. Mga panahon po na sobrang maliliit pa po yung mga anak ko. Di ka po talaga makakagawa na agad-agad na kailan mo po gustuhin dahil nga po sanggol pa. Doon po, yung mga pagkakataon po na yun talagang parang sabi ko po, hindi na po ata ako makakapag-drawing, hindi na po ata ako makakagawa. Pero kasi po, may dahilan po ang Diyos kung bakit pinagkaloob po sa inyo yun eh. Yung ganyang talento po na hindi naman po lahat marunong. Kaya kailangan mapanatili mo po yun, mas magamit mo pa po sa mabuti po. Ang proseso ng paggawa ni Nanay Mika ay simple pero matrabaho. Mata-mata ang puhunan, tansya-tansya hanggang maging perfect ang kalalabasan. Kaya nang na-discover niya ang galing sa sinulid creations, nag-viral, napansin at pinag-usapan siya ng Matlang Nation. Sobrang talagang fan po ako ng Black Eyed Peas kaya almost everyday po, tinatry ko pong gumawa ng artworks para po makapagpapansin po sa kanila. Nag-start na po ako mag-try ng iba't ibang medium po. Nag-try po ako ng color pencil, watercolor, acrylic, hanggang tinry ko na rin po yung sands, glitters po, hanggang sa dumating po ako dun sa threads. Sa likod ng pinagtatrabahuhang water station ang tinitirhan ng kanyang pamilya. Di man karangyan, ngunit nag-uumapaw naman sila sa pagmamahalan. Mahirap mang pagsabayin ang nakahiligan at ang pagiging ina, carry lang with the help and support ng kanyang asawa. Kakaiba kasi yung art kaysa sa mga nakikita ko. Medyo fan din ako ng mga arts pero kay sis kasi hindi naman sa asawa ko siya. Pero kakaiba kasi yung mga ginagawa niya kaysa sa iba. Parang na-amaze lang din ako. Bagamat, yung itsura po niya kung titingnan niyo po, parang ang gulo. Kasi po, siya eh. Inikot-ikot po na sinulit. Pero pag nabuo po siya, ma-realize niyo na meron din po palang kagandahan po dun. Kahit napakagulo po ng proseso na pinagdaanan. O diba? Caring-carry, basta't may suporta ng family. Sa pagbuo ng pangarap ay walang nahuhuli. Sa mga nanay po na meron po silang mga, kumbaga po, passion, may gusto po silang mga gawin, huwag po nilang hayaang mapigilan po sila doon dahil po sa nanay na po sila. Kumbaga po, lagi pong may pagkakataon po eh. Siguro po, time management lang din po talaga. Pero kaya po yun. Kaya po yun. Tamang timing lang at tiwala sa sarili. Like Mika the artist na nanay, mangarap ka logalogs nang walang humpay. Imadyogan na yan! Imadyogan na yan! Imadyogan na yan! Kapag nakita mo ito sa kalsada, kahit wala kang lakad o gala, mapapasigaw ka ng para! At magyayaya pa ng barkada.
Pero hindi aarangkada, mas lalo pa sa EDSA, lalong hindi bubusina dahil sa loob ay may kusina. Sa Marikina Riverbanks nakagarahe. All-American ng mga putahe. Ang mood talagang pang 50s, pero nag-e-enjoy kahit mga nasa 20s. Ito ang first double-decker bus na may kainan sa Pilipinas. Neon lights ay nagniningning. Nostalgic ang feeling. It was about 2.5 years ago. My wife said, "Why don't you do something?" And so I called a friend who owns a car shop dealer here in town, and I said, "Hey, find me a bus, just a single bus." And I was going to do like a food truck type of concept. And then he was taking his time and he wasn't getting back to me, so I went online myself, and I started looking at buses everywhere on the internet, and I saw double-decker buses in Europe, and then it hit me. I thought, that's an interesting idea. I thought maybe I could do a restaurant out of a double-decker bus. Double-decker bus, yeah. So I could look at all the ones in England, and they're too small, and they only have one staircase. And being an engineer, I know you got to have an ingress and egress from 2 spots. So I found these buses in Germany. It's the longest bus made, 46 foot long, and has stairs going up right behind the driver's seat and a stair going up at the very back of the bus. And that's when I thought, this is perfect. Dahil vintage ang disenyo, mga mahilig sa classic ay naeengganyo. Mga Vespa owners ay nag-meet up. Mala showroom ang naganap. May kaunting paraffle pa at awarding sa motor nila. The first ever double-decker bus from Germany. Okay, so and not just in all the Philippines, in all of Asia. No one's ever done it before. They don't even have this in the US or Canada. Yeah. Outfit check, mukhang Jeprox. Konduktor na slang kung mag-talk. Magyaya ng pasahero dito sa Patok. Hey, hey, hey! I'm the conductor. If there's a driver, there's a conductor. And this is Max Diner's All-American Restaurant. Alright? One seat na lang. Lakad na. Isa na lang, lalakad na. Totoo yan, promise. Isa na lang. Okay, we have the driver. Ito nyo naman ang mga pa-poster namin dito. James Dean, ha? At pagpasok pa lang, syempre, road trip tayo dahil kusina agad. Madami bang customer? Sa taas, makikita natin ang ating mga customer sa taas, ang ating mga pasahero. Yan, kalagitnaan ng biyahe sa maniningil na tayo dito sa All-American Restaurant. Anong biyahe natin? Marikina lang. Marikina dito lang. Oh, malapit lang. Sa pagbalik ko ako maniningil. Mga Gen Z. Marikina din. Patikit. 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 Hi! Mark Logan here. Di ako pwede dito, no? kasi mukhang dudugo ilong ko dito. Saan ang biyahe po? Pasok po. Oh, tumayo yung may utang, ha? Biyaheng langit dito, oh! Guys! Biyaheng langit! Palakpakan! Bukod sa paniningil ng bus fare, on-the-spot Englishan ang isi-share. Pagka, siyempre, walang tigil yung bus, no? Paano yung sasabihin sa English yung para? Para. Huh? Stop the bus. Sige. Never pull over the bus. Lahat may input. Ikaw, iha, wala ka pa. Just stop. Just stop. Okay. Thank you, guys. Thank you. Close the door. Puro kayo absent? Close the door. Ikaw, sir? Bus stop. Bus stop. Okay, thank you, guys. They love the concept, they love the ambiance, and we're giving them the best service. And all around they're saying, God, we love the place. They've thanked us. One couple said, thank you for bringing us to Marikina. Ang trabahong ito, nakakahagard. Hungry ng Emengard, kaya lalapang ng very hard. Palag na to, laban. Paano natin lalafangin ang kanilang steak? Sabi na yan.
Kung saan man nanggaling itong pate na to, pwede sumama. Wala masyadong ganyang kataba dito na burger, patty. Sabi na sa fries daw, kailangan medyo kasama yung balat para mas masustansya. Sobrang sarap. Ay, naku. Sabi ko, natatakam kayo. Hindi ko nakasalanan yun. Punta na kayo dito. Yung iba, paglatag, tumitigas ka agad. Ito hindi. Pati yung pinaka-crust niya, malambot. Meron silang K, tawagin na All-American Restaurant. At nasa bus, double-decker. Saan ka pa? Pagdating naman sa food, hindi na ako halos makapagsalita kanina eh. Sobra-sobra talagang sarap. Iba pa talaga ang vibe kapag lay low sa hype. Basta't pasok sa iyong face, simpleng moment ay masa-celebrate. Meron ka mang kabanding o solo ang iyong tripping. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, galogs! Tara na! Hoy, hoy, hoy! Gutom ka na ba? Handa ka na bang magpakasaya? May hahain akong kwentong tibog na pangmasa. Dito sa isdaan sa Laguna, sa tubig palutang-lutang ka. May mga kubo na napapaligiran ng tubig, parang nasa Bangkok, Thailand. Ang atake, pero di required ang passport sa biyahe. May naglalakihang mga Buddha, bawat sulok ay may estatwa. Kahuli! Uy! Hoy, anong ginagawa mo dyan? Kuya, bakit ka kasi dyan nagpapaulan? Alam mo, mabuti pa, kutsarain mo yan. Huwag ganyan, mapapanis yan. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na iharap sa'yo at ipagyayabang. Parang FPJ yata, maling kanta. Sorry, Erap, sorry. Dito sa isdaan, parang araw-araw ay fiesta with their performance level na pasabog. May patumbling-tumbling pa yan. O diba? Abog. Dito sa isdaan, mundo mo'y mag-iiba. Sa tanawin at pagkain, siguradong panalo ka. Selfie dito at doon, problema mo'y mapapaon. Kung may kinikim-kim na galit, ibato mo! Takshapo! Takshapo! At kung stress ka, abay, walang problema. May takshapo wall para sa may dilema. Plato, baso, orasan ang ihahagis kung overload sa biyahe. Itapon mo lang, bawas ang sama ng loob mo, pare. May paparada pa ang eksena at kantahan na mapapaibig kang talaga. Gusto mo ng libreng chibog? Isang tawid lang. O kanta, habang may pag-asa, may 1 kilo kang isdang mabintog. Usapang pagkain, ay grabe, hanep sa dami. Andyan ang kanilang gahiganting crispy pata. Samahan mo pa ng tinupig na manok na pagkataba-taba. Pangasinan, no? Dito, tinupig dito, manok. Hindi yung tinupig ng Pangasinan. Jumbo kani. Tapos kukurot ka lang. Kurot-kurot, ha? Kurot-kurot. O, diba? How? Aha. Kurot ng
Crispy pata, sabi nila, biggest. Nakilig. Tamamon to. At sarang espesyal. Eh aba, napabanat din ako sa umuusok nilang seafood at mga fresh na gulay na oh! So good! May lumpiang gulay na pampahaba ng buhay. Isama mo pang fresh tilapia at ensalada na pantanggal umay. Bulalo! My God! May bulalo na mainit at malasa. Tikman mo at siguradong mapapahanep kang talaga. Konti-konti, gulay. Sino ako? Bakit ako nandito? 3 hektaryang lawak ng isdaan, kaya't perfect na perfect sa barkada, pamilya o magkasintahan. Kung gusto niyo pong ma-experience ang isdaan, floating resto park po, ay meron po kami 3 branches na matatagpuan po sa Tarlac, Nueva Ecija at saka sa Laguna po. Then pwede po, kung gusto niyo rin po, pwede po tayo magpa-reserve sa Facebook page namin, and then meron din po kami sa mga contact number doon na pwede niyong tawagan. Pwede rin po tayong mag-walk-in. Mabuhay po! Masaya, malasa at super sulit. Kaya kung hanap mo'y kainang panalo, dito ka na sa isdaan. Walang katalo-talo. Kumain, mag-enjoy at mag-relax. Dahil deserve mo ang ma-experience ang happy life Toda Max. Panalo! Panalo! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-ani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Malulutong, pamasa nag-iyak lahat ay mabubusog. Balikan na papanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan, pantanggalumay sa telebisyon. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sak naman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan, Mark Logan na yan, Mark Logan na yan. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sak naman naroon. Mark